Bagong pag-atake sa Israel mula sa Bahrain. Bahrain Resistance Group naghulog ng mga bomba sa Israeli port. Ang Bahrain militia ay naging bagong sakit ng ulo ng IDF sa gitna ng digmaan. Ang Bahrain Resistance Group na Saraya al-Ashtar ay nag-claim ng isa pang pag-atake sa Israel. Ipinagmamalaki ng mga brigades ng al-Ashtar ang tungkol sa pag-atake ng drone sa daungan ng Israel sa Eilat. Sinabi pa ng mga brigada ng al-Ashtar na pinuntirya nito ang mahahalagang infrastruktura ng daungan. Narito ang pahayag ng Saraya al-Ashtar. Ang aming mga mandirigma ay nagsagawa ng pangalawang pag-atake sa sinasakop na daungan ng Zionist regime. Ang pag-atake na naganap noong ika-2 ng Mayo ay nakatarget sa mahahalagang infrastruktura sa daungan ng Eilat. Ang ulat ay dumating pagkatapos ng isang naunang pahayag noong ika-2 ng Mayo tungkol sa isang pag-atake noong ika-27 ng Abril. Noong ika-27 ng Abril, target ng grupong Bahraini ang headquarters ng isang Israeli company TruckNet sa Eilat. Sinabi ng grupo na ang mga target ay pinatamaan nito upang suportahan ang mga mamamayan ng Gaza sa kanilang pakikibaka. Nangako ang al-Ashtar na ipagpapatuloy ang mga operasyon laban sa Israel hanggang sa matapos ang pagkubkob sa Gaza. Ang grupong nakabase sa Bahrain ay sinusuportahan at pinunduhan ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Kapansin-pansin na pinamumunuan umano ng Iran ang pakikipaglaban sa Israel sa gitna ng digmaan sa Gaza Strip. Ayon sa bagong reports ng Ukrainian Army, tinamaan nila ang isang Russian oil refinery sa Ryazan. Ang oil refinery na ito ay may distansyang 190 km mula sa Moscow. Parte ito ng malawakang operasyon ng Ukraine upang wasakin ang Russian energy infrastructure. Kinumpirma naman ng governor ng Ryazan na si Pavel Malkov ang pag-atake pero hindi siya nagbigay ng karagdagang impormasyon. Nilinaw pa ni Malkov na drone ang ginamit ng Ukrainians para targetin ang refinery. Walang naiulat na namatay o nasugatan sa pag-atake. Ang oil refinery ay pag-aari ng Russian oil giant na Rosneft at may kakayahan itong gumawa ng 17.1 million na tonelada ng langis kada taon. Samantala, sinabi naman ng Russian Defense Ministry na inatake nila ang command headquarters ng Ukrainian Army sa Odessa. Ang mga paraan ng pag-atake na ginamit ng Russian Army ay tactical operations, artillery strike at missile strike. Dinagdag pa ng Defense Ministry na pinapalakas ng Russian Army ang kanilang kabuang depensa sa maraming front lines at sinisiguro nila na may kakayahan ang buong puwersa na tapatan ang mga ginawang pag-atake ng Ukrainian Army. Ayon sa bagong datos, mahigit 100 sundalo ang namatay sa kampo ng Ukraine dahil sa mga pag-ataking ginawa ng Russians sa battlefront line sa loob lamang ng isang araw. Umabot naman sa 1,000 sundalo ang namatay sa panig ng mga Russians dahil sa Ukrainian counter-attack. Ang sumatotal ng mga sundalong kasalukuyang namatay sa Russian Army ay tinatayang nasa 469,840. Isa namang guided bomb ang tumama sa rehiyon ng Kharkiv kung saan 2 tao ang namatay. Nanawagan naman si Russian Defense Minister Shoigu ng mabilisang pagpapadala ng mga armas sa Moscow upang suportahan ang opensiba laban sa Ukraine. Ang request na ito ni Shoigu ay nakabase sa report na pinadala ng Russian Chief of the General Staff, Valery Gerasimov, ang opisyal na namumuno sa opensiba sa Ukraine. Para kay Gerasimov, importante ang pagdating ng mga bagong armas upang hindi na lumiit pa ang zone of responsibility ng Russian Army at mapabilis na ang konklusyon ng digmaan. Upang umusad ang programang ito, nakipag-ugnayan si Shoigu sa mga kumpanya at grupong industrial sa Russia. Ngunit pinahayag rin ni Shoigu na may mga balakid sa tuloy-tuloy na pagpapadala ng mga armas tulad ng logistics at mabilis na pagtaas ng presyo. Lumabas naman ang mga bagong reports tungkol sa bagong pag-usad ng Russian Army kung saan maraming lugar ang nasakop sa rehiyon ng Donetsk. Bukod sa Donetsk, may mga nakubkob na ring teritoryo ang mga Ruso sa rehiyon ng Kharkiv. Pinakita naman ng Russian Army
Ang mga armas at kagamitan na nakubkob nito mula sa Ukraine. Ang mga armas na ito ay makabago at malamang ay nanggaling sa mga makakapangyarihang bansa sa kanluran. Nilagay ng Russian Army ang mga nakulimbat na armas sa Victory Museum sa burol ng Poklonaya. Ang mga military equipment ay isasalang sa expedition at inaasahang lampas 30 mga tangke, infantry fighting vehicles, armored personnel carriers at Western equipment ang makikita ng mga eksperto at military enthusiasts. Bukod sa military equipment, meron ding mga baril, mga dokumento, mga mapa at mga attachments na makikita sa weapons exhibition. Sa Poland naman ay nagpahayag ang gobyerno na hindi nila po protektahan ang mga Ukrainian draft dodgers. Dahil sa mobilization law na pinasa ng Ukraine, bumaba na ang fighting age ng mga sundalong dapat magserbisyo sa gobyerno. Binabaan ng rehimen ng Kyiv ang age requirement ng mga bagong recruits at itinigil na rin ang pagbibigay ng pasaporte sa mga kalalakihan na pwede nang magserbisyo. Ang pagiging strikto ng Ukraine at mga kaalyado nito ay isang paraan upang mapalakas ang depensa ng Ukraine, lalo pa ngayon at umuusad na ang opensiba ng Russian Army. Pero sinabi naman ng mga defense ministers ng Poland at Lithuania na matutulungan nila ang mga nagserbisyong sundalo na makabalik sa kanilang bansa. Kaugnay ng pagdepensa ng Ukraine, makakatanggap ang bansa ng unang batch ng F-16 jet fighters. Wala ng karagdagang detalye rito, pero naniniwala ang mga Ukrainian Army strategists na makakatulong ang mga fighter jets para maibalik ang air superiority ng Ukraine. Ayon naman sa isang report, magpapadala naman ng US ng karagdagang weapon attachments para sa mga F-16 jet fighters upang palakasin ang kakayahan ng mga ito. Handa ring magsagawa ng training program ang mga US advisors para sa mga pilotong magpapatakbo ng F-16 fighter jets. Noong Abril, sinabi ng rehimen ng Kyiv na merong 5 grupo ng Ukrainian pilots ang isasalang sa espesyal na training para sa pagpapalipad ng F-16 jets. Nangako naman ng Netherlands at Copenhagen na magpapadala rin ng F-16 jets sa Ukraine. Alamin naman natin ang mga bagong pangyayari tungkol sa digmaan ng Israel at Hamas. Kamakailan lamang, pinahayag ng Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei na hindi makakatulong sa Middle East crisis ang pakikipag-usap ng Estados Unidos sa Arab states. Para kay Khamenei, isang pagkakamali ang pakikipag-ugnayan ng US sa Arab states, gayon din sa Zionist regime. Pinahayag ni Khamenei ang kanyang reaksyon matapos ang Security Pact na pinangako ng US sa Saudi Arabia kapag nakipagtulungan ito sa Israel. Hindi na naging madali para sa US na isulong ang kapayapaan sa gitna ng Israel at Saudi Arabia dahil sa ginawang pag-atake ng Hamas noong 7 ng Oktubre. Umalma ang Iran sa ginagawa ng US dahil hindi nito kinikilala ang Israel bilang isang lehitimong nasyon. Matagal na ring sinuportahan ng liderato ng Iran ang mga Palestino at hindi pabor ang bansa sa pagkabuo ng Zionist regime. Gagawa ng paraan ng Iran para mapabagsak ang Zionism at Jewish state. Pinaglalaban naman ng Iran na layunin ng bansa na mabalik sa mga Palestino ang mga teritoryong nakubkob ng Israel. Samantala, pinahayag ni US Secretary of State Antony Blinken na determinado na ang US na isulong ang panibagong kasunduan sa gitna ng Israel at Hamas. Kaugnay ito ng pakikipagpulong ni Blinken kay Netanyahu noong unang araw ng Mayo. Ilang araw pa lang ang nakalipas mula ng pagpupulong ay nagpadala na ng karagdagang advisors para magkaroon ng mas magandang negosasyon. Parte ng sinusulong na deal package ni Blinken ang pangmatagalang ceasefire na matagal na ring sinusuportahan ng mga bansa sa Europa ngunit hindi umuusad dahil sa Israel. Pero ngayon tinutukan ng US ang Hamas at sinabi nila na magbabayad ang militanteng grupo kapag hindi umusad ang negosasyon. Pinahayag pa ni Blinken na dapat nang makauwi ang mga hostages sa kanilang mga pamilya. Dinagdag ni Blinken na hindi magpapahinga ang US hanggat di pa nakakauwi ang mga natitirang hostages. Nilatag naman ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kagustuhan niya sa bagong negosasyon. Ayon kay Netanyahu, hindi tatanggapin ng Israel ang kasunduan
kapag tinutukan ng mga negotiators ang katapusan ng digmaan. Para kay Netanyahu, ang pagtatapos ng hostage crisis at ceasefire lamang ang sakop ng negosasyon at hindi ang kapayapaan. Gusto talaga ng Israel na durugin na ang Hamas. Dinagdag pa ni Netanyahu na di mapipigilan ng hostage deal ang malawakang pag-usad ng Israeli army sa Rafah. Sinuportahan naman ng US ang anggulo na Hamas talaga ang humaharang sa paglatag ng maayos na ceasefire deal. Naniniwala naman ang ilang mga Israeli politicians na hindi dapat makipagnegosasyon ng Israel sa Hamas dahil mawawalan ng silbi ang progreso ng digmaan laban sa isang marahas na militanteng grupo. Kinundena naman ng opposition leader na si Lapid ang mga desisyon ng liderato ng Israel. Para sa oposisyon, ang Jewish state ang nagpapalala ng sitwasyon sa Middle East. Umalma rin ng ilang mga Israeli politicians tungkol sa kagustuhan ng Israel na ipagpatuloy ang digmaan. Nagbanta naman ang Hamas na sasagot ito sa desisyon ng Israel at US. Plano ng Hamas na magkaroon ng 40-day ceasefire at pakikipagpalitan ng hostages at mga Palestinong bilanggo. Posible nang umusad ang negosasyon, ayon sa mga diplomatic officials, pero nananawagan rin ang ibang kampo ng magkaroon rin ng ceasefire sa Lebanon. Sa kabila ng pag-usad ng opensiba ng Russia, hindi naman humihinto ang Ukraine sa pagsasagawa ng counterattacks. Ang panibagong counterattack na nangyari ay ang pagwasak ng Ukrainian Army sa isang training range sa pamamagitan ng Long-Ranged Army Tactical Missile System o ATACMS. Lumabas ang isang aerial drone footage kung saan nakita ang pagbulusok ng ATACMS laban sa isang pulutong ng mga sundalong Ruso sa rehiyon ng Luhansk. Isinagawa ng Ukrainian Army ang ATACMS attack pagkatapos ng kanilang pag-atake sa Crimean Peninsula. Kahit na napinsala ang mga assets ng Russian military, napabagsak rin nila di umano ang ilang mga Ukrainian missiles. Dinagdag pa ng Russian Defense Ministry na napabagsak pa ng Russian Army ang mahigit 5 ATACMS missiles kaya naman naiwasan ang mas malaki pang pinsala. Kinumpirma naman ng open source intelligence na 5 ATACMS missiles ang tumama sa training range. Ang training range na ito ay importante sa Russian operations at may distansya itong 80 kilometro mula sa frontline. Ayon sa military analyst na si Ian Machiv, dose-dose ng sundalo ang namatay sa ATACMS operation at karamihan sa kanila ay mga bagong recruits. Pinaliwanag naman ni Machiv sa isang statement na makabagong ATACMS ang ginamit ng Ukrainians at ang mga ito ay may kasamang cluster munitions. May mga natamaan ding target malapit sa teritoryo ng Rohov na may distansyang 100 kilometro mula sa Kupiansk, isang lugar na hawak ng Ukrainian Army. Isa pang staging ground ang tinamaan ng ATACMS ayon sa isang pro-Ukrainian war blogger at ilang mga saksi. Maraming sasakyan ang napinsala dahil sa mga pag-atake, lalo na ang mga sasakyang nakatago sa tree lines na malapit naman sa targets. Kumalat rin ang reports na nagsagawa ng ilang missile operations ang Ukraine gamit ang mga HIMARS missiles na galing sa Amerika. Tinamaan ng HIMARS operation ang isang training ground malapit sa Kherson at tinatayang 60 mga sundalong Ruso ang namatay. Lumabas rin ng isang video na nagpapatunay na walang habas na tinarget ang training center, dahilan upang magkaroon ng matinding pinsala. Ang HIMARS platform ay parte ng $300 million package na pinadala ng Amerika sa Ukraine. Ilang buwan ring pinagdebatehan ng mga opisyal sa Washington kung ipapadala ba nila ang ATACMS sa Ukraine dahil sa implikasyon nito sa digmaan. Ang isang ATACMS platform ay mas malayo pa sa HIMARS at may kakayahan itong abutin ang mga targets na 300 kilometro ang distansya. Nilinaw naman ng US na alam nila ang impormasyon na gagamitin ng rehimen ng Kyiv ang missiles sa mga targets na nasa loob lamang ng Ukraine at hindi sa kabuuan ng Russia. Sinabi naman ng Kremlin na hindi mababago ng ATACMS ang nalalapit na konklusyon ng digmaan. Bagkus, magdudulot pa ang ATACMS ng mas mabigat na problema sa Ukraine.
At ngayong umuusad ang ceasefire program sa Gaza, kapansin-pansin na ang pagmamadali ng Israel para tapusin ang operasyon sa Rafah. Para sa Israeli Army, ang paglusob sa Rafah ang natatanging paraan upang pabagsakin ang Hamas. Posible pang baguhin ng mga diplomatic negotiators ang ceasefire agreement, pero mukhang matatagalan pa ito. Matinding pinsala ang naghihintay sa Rafah at marami ang umaasa na susundin ng magkabilang kampo ang ceasefire. Ang pag-uusapan natin dito ay re-reviewin natin ang lahat ng online loan application. Bakit nga pala natin ito gagawin? Dahil madami na ang naluloko at hinaharas ng mga online loan application o tinatawag nilang OLA. At para ma-review na rin natin ang iba't ibang OLA, kung goods ba sila o kung mataas ba yung mga interest rates nila o kung nangaharas ba sila. So yun ang alamin natin ngayon na OLA, ang kasyalo. Ayon sa kanila, nagpapautang ito mula 1,000 hanggang 20,000 pesos. Diba napakalaki? Kung totoo yun, no? At ang maganda daw dito ay pwede itong mabayaran mula 90 days hanggang 180 days. Depende daw ito sa capacity mo. Totoo kaya ito? Tapos 0% interest din umano sa mga selected Kasyalo partner stores nationwide. Pero totoo kaya ito? Yan ang alamin natin. Lahat ng iyan ay i-discuss natin sa video na ito. Kikilatisin natin ito isa-isa. Malalaman din natin kung buo ba natin makukuha ang desired loan amount natin o kung magkano ang mga processing fee at mga hidden charges. So puntahan na natin ang Kasyalo app. Pwede mo itong ma-download sa Google Play Store or sa Apple App Store. Meron itong 4.1 ratings from 169,000 reviews. Aba, napakadami nun. Kung 4.1 yan sa 100,000 reviews, magandang review yan. Mataas yan. Pwede ka daw makapag-loan dito mula 1,000 pesos para sa mga first-timer hanggang 7,000 pesos. Sabi dito, fast approval at mabilis ang disbursement ng pera. Pwede din daw ito gamitin sa shopping. Sabi nila, buy now, pay later. Wow, maganda pala ito, no? Dahil 0% interest sa mga selected merchants.